Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to unbox and review the manga, or rather, Ninja Spawn. Ito pala si Manga Spawn. Kaya meron din tayong Manga Spawn. Yan, unbox natin, i-review natin yan mamaya. So, meron din tayong Omega Spawn, nasa tabi niya. And then we also have Deadpool. And meron din tayong Medieval Spawn na nasa workshop na, naka-prime na ng black. Pero for now, dito muna tayo sa Ninja Spawn. It's a very cool action figure. Thank you very much, Justin Duerme of Just a Poptograph. Thank you very much. Sa kanya ko nabili yung tatlo. So Deadpool, Ninja Spawn, and Medieval Spawn. Thank you very much. Okay, so let's start with Ninja Spawn. This is a very nice build. Wala namang loose joints. Very nice appearance. Sobrang ganda ng armor. I like the cloth na nakatakip sa kanyang face. That is very cool. And also yung kanyang body armor, meron ding spikes sa dulo ng kanyang shoulder armor. And then sa chest, you have the straps. Teka, meron akong brush dito para ma-point natin yung mga sections ng kanyang body armor. Dito naman sa kanyang left side, merong large na strap na doon nakakabit yung mga shuriken. So iba't ibang klase ng shuriken designs yun nandito. So 1, 2, 3, 4, 5 shurikens, and meron din siyang utility belt, 3 kunay yung nandun sa kanyang belt slot. Dito sa handle merong silver paint, pero dito sa pointed part wala na. So sana tinuloy lang nila dito sa may pointed part. And then sa gitna, meron design na skull na silver. Tapos dito sa kanyang right part ng belt, meron din pouch. Meron din siyang white trim na line dito sa kanyang chest, papunta dito sa likod, hanggang sa likod. Yan. Tapos sa back part naman, meron din mga curved swords, natatanggal din siya, pwede mong i-equip. And then you have the bandana extension dito sa likod para pwede mo siyang ma-pose. Kunwari hinahangin yung kanyang cloth. Then dito rin sa back, meron ding extension ng cloth. Sa harap din, meron din with the Japanese text. Tapos dun sa kanyang eyes, nag-glow siya na parang green glow. Very cool. Ang last ng contrast. Kasi dun sa paligid ng kanyang eyes, merong parang smoky na area. Tapos dito meron din Japanese text. Gustong gusto ko dito sa mga McFarlane toys. Ang ganda ng texture ng mga action figures nila. Lalo na dito kay dun sa ano ba yun? Yan, yung mga Batman armors. Yan, yung mga last couple of customizations ko, si Soul Crusher tsaka si Dark Redeemer. Ang ganda ng texture ng surface. Kaya gustong gusto ko i-dry brush yung mga McFarlane toys, kasi once na nag-dry brush ka sa surface ng may maraming texture, lumalabas talaga yung detail ng sculpt. So in this section naman, dito talagang ganda ng pagkagawa ng texture nila, parang leather yung finish. Dito rin sa cloth, iba rin yung texture dito, mas parang linen. So para siyang cloth talaga. Tapos dito sa kanyang arm guard, merong spikes. Dito rin sa kanyang handguard, meron din continuation ng spikes. And then meron din siyang dalawang straight swords. Yan, medyo mahaba to, ingat lang kayo dito, baka matuso kayo. Sa right lang pala yung may spikes, dito wala nang spikes. And then asymmetrical din yung design ng kanyang arm guards. And then dito rin sa kanyang legs, asymmetrical din. So dito lang merong wraps, cloth wrap. Dito naman wala, single wrap lang dito. Tapos sa right lang talaga, yung right leg niya lang yung merong spikes. Dito naman wala. It's the plain leather armor na magkakapatong. Tapos sa likod, it's just a cloth, red cloth. Yung color scheme niya pala dito, very dark gray, leather brown na may onting black wash. Tapos yung red niya, super dark red, parang maroon na, parang brick red. Di tulad ng red ng Marvel Legends, super vibrant, mas vibrant siya. Pero hindi pa rin yung primary red, kasi yung primary red parang ganito na eh. Teka, ayan parang ganyan eh. Yung sa mouse.
Yan. So yung sword details naman din dito, meron din pattern sa loob ng mismong sword. Tapos medyo sharp din siya, so ingat na lang kayo pag hinahawakan niyo yung mga weapons niya. Tapos meron din, ang ganda rin nung yung sword handle detail niya kasi parang meron siyang cloth na naka-extend. Parang merong wind effect yung additional swords na dito sa likod. Tapos ang gusto ko nga rito sa kanyang back part, functional yung accessory niya. Pwede mong i-equip yung swords. Hindi ko lang, actually baka pwede rin nga i-equip tong itong straight swords dito. Teka, try natin Yan, tatanggalin ko lang to. Equip lang natin to Kasi usually yung blade yung yung nakalagay. Pwede rin. Pwede rin pala. So pwede ang naka-equip yung straight sword and pwede nga alternate. Pwede naman naka-equip yung straight sword and yung curved na sword. So yan, that's it. In terms of articulation, na-articulate yun sa likod. Pati itong bandana na articulate din. Tama ba? Oo, tama. Articulated nga. Merong slot, merong peg. And so you can do something like that. Kapag gusto nyong i-pose yung kanyang head or yung cloth, up, down, left and right, 360 pwede. Tapos ito soft rubber para hindi mahinder articulation, 360 kaya. Arms out, arms down, bicep swivel, double jointed elbow, ball joint yung kamay. Tapos ab crunch, yes, side to side. Tapos yung kanyang legs out, forward. And then double jointed knee, ball joint yung paa, and then meron din toe articulation. So yun, kung meron kayong mga Spawn na action figures, this is a very very nice addition sa inyong Spawn collection or McFarlane Toys. Ang pinaka gusto kong feature niya dito yung ninja aesthetic niya na design. Super super cool. Japanese inspired na ninja. Meron siyang mga shuriken, meron siyang kunai, and they also have the skull sa gitna. Tapos naka-cover pa yung face niya. Yan, and very very cool display addition sa inyong collection. So that's it mga momsir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.